Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 28. So today, sobrang special ng ating episode dahil meron na tayong live co-host katabing-katabi natin and first time to sa podcast. Kasi usually ang co-host natin online and parang hindi siya available dito sa studio natin na maliit. And nakakatuwa kasi sobrang exciting nung topic natin. And makakasama nating co-host ang nag-iisang Yula Rehis na yung friend niya yung aming na-invite. And pag-uusapan natin is about theater arts and acting. And ang nakakatuwa kasi yung topic na to is talagang passion din nung ating guest pati ni Yula. So, si Yula, alam niyo naman ang aking special someone na showbiz pala. And yon nakakatuwa kasi sobrang special na ng ating episode. And yan, pakilala ka muna Yula sa ating mga listeners bago natin i-introduce ang ating guest. So, hi everyone. Ayun, ako si Yula, but sabihin ko lang yung real name ko. Yulace. So, ayun. I'm happy to guest sa kanyang podcast channel. Yeah, pwede nyo na i-stalk Yulace daw. Yulace, sa Facebook. Ayun, so, introduce na natin yung guest natin. And yung guest natin is an accountant. Mm-hmm. And passion niya is pursuing theater arts. And recently, nag-perform sila sa PETA Theater Arts Summer Workshop. So, napanood ko rin siya live and nakakatuwa kasi ngayon na lang ulit ako nakanood ng play. Magugulat ka kasi yung mga estudyante dun sa PETA, akalain mong nag-acting na talaga kasi lahat. Yes. Kasi yung full production, tapos parang sanay na umarte. Nakakatuwa. Siguro dahil ang galing ng PETA. So, PETA, baka naman. Sponsor. Di na natin papatagalin to. So, without further ado, please all welcome Ryan De La Cruz. Yon! Hi, Ryan! Hello! Pwede na, di ba? Yes! Hello! Hi! Hello sa inyo. Pala si Ryan De La Cruz. And, kailangan pa ba yung age? Kahit wag na. Pero, magkakasing bata tayo, magkakasing tanda tayong lahat. Pantay-pantay. Lahat tayo magkakaedad. Yeah. So, kamusta, Ray? Kasi, parang sabi ko kay Yula, interesting ang theater arts, yung acting. So, sabi ko, sige, try naman natin mag-guest ng galing sa theater arts, so theater people, yan. And sakto, kasi si Yula nga, passion niya yung pag-acting din. So, sabi ko, sakto, di ikaw na yung mag-co-host. Grabe naman passion. Yun. Nice naman. So, bago tayo mag-start, Ray, introduce mo muna yung sarili mo sa ating mga listeners. So, ayun. Pangalan ko ay Ryan, but you can call me Ray. Yan, for short. Di ba, may clinic pangalan ko, sinortan ko. So, Ray. And then, working na ako. And, ayun, talagang, eto nga, nag-guest ako dito. Sobrang thank you sa pag-guest sa akin dito as a theater enthusiast or theater actor. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And ayun nga, and nabanggit na rin yung theater. Sobrang gusto ko din ng theater. Katulad ng ating co-host na si Miss Yula. Ganon din ako. Simula kasi nung high school days, oo. Talagang napasok na ako as mag-theater ka sa church namin, gano'n. Na, sumali ka dito, ganyan, acting ka dito, ha? Kailangan, ganito ka, ganyan. Then, wala akong idea noon. So, isa lang akong bata noon na pumasok sa simbahan at nautos na mag-perform. Kasi wala na mag-perform. And doon nag-start yung kagustuhan ko na mag-theater. So, yun na mag-perform live sa mga tao. Kasi every year yun, meron kami tinatawag na Lenten presentation, which nag-a-act kami, ina-act namin kung ano yung stories based on mga halimbawa Bible verses, gano'n.
nagkakaroon kami ng mga stories na parang pagninilayan ng mga tao every Lenten season ng Catholic Church. So, Ah, doon Mm. nag-start. So, So- doon ako nag-start na so nung bata Magustuhan pa niya. lang, ano na, parang, dun, parang ikaw yung binibida ng magulang, ganun, kunwari sino mag-aarte. O ikaw ba yung sinasabing pag Christmas party, yung mga magulang, pag sasabihin, sayaw ka naman niya, bigyan kita 50. actually, ba yan kasi dati? oo, ganun, ganyan. Uy, ayan, go. Maarte yan, ganyan. Pero hindi kasi alam, hindi din kasi nila alam na umaarte ako, ganyan. Kasi, yung school namin noon, malapit ng simbahan, ganun. And then, eventually, sumali ako doon as choir, pero hindi ko alam na mas malawak pa pala yung pinupuntahan noon. Ganon. Yun nga, sumali ako, pinasali ako ng ganon. And then, after noon, tsaka ako ipinaalam na, nanood kayo ng theater na gaganapin sa simbahan namin, ganon. Mga, So, yun, doon nila nalaman. mga Kaya, anong age ka Parang, pag kinikwento, kahiyaman, pero pag kinikwento nila ako sa iba, nag-a-act yan dun sa simbahan, nagaganyan yan sa simbahan. So, mostly, ganun na nga. Ayan na. Ayan yung anak ko. Go. Ibigay. Kayang-kaya niya. Ganun. Ano yung tanong mo kanina? Mga anong age ka ba nag-start nun? Na sumali sa mga theater? Sumali. Siguro sabihin na natin na 16. 16. 16. 16 years old. Then, nagtuloy-tuloy yon every year. Hanggang sa umikot na ako na. First year college ka. Kasi di ba magka-age nung tayo? Hanggang college yun. So kasi every year. Oo. May age reveal na. Kayo lang pala mag-age dito. Wala. Lahat tayo magkakatanda, magkabata. So, Pero yan, at the age of 16. So ano to, parang nung dun mo lang ba na-discover na may talent ka sa acting nung nagsimula kang sumali dun sa mga play dun sa church, parang ganon? Yes. Or gusto mo na talaga Opo. siya gawin? Dati pa? Hindi. Hindi ko siya gustong gawin. Parang dun lang nag-start na okay, umacting, ganun. Parang gusto ko umacting, ganun. Doon nag-start. Pero nung dating batang-bata pa, wala, ayaw. Medyo takot nga ako nun sa sa harap, ganun. May Pero ano nung ka, after that, parang may fear of parang public speaking, ganon. yes. Kakaansa. Oo. Then doon lang talaga na-build up na kaya ko, ganun. Hindi sa nawala. Pero dati ba, pinangarap mo maging artista? Nung nag-start ba ako mag-theater? Oo. Nung mag-start ako mag-theater, Parehas tayo. Oh my God. Parehas tayo. Di ba? Oo. Oo, naalala ko anong first day. Mamaya na. Sige. Sige. Iba na lang. Nung nag-acting ka na, parang yung na-envision mo ba nun, parang iniisip mo makikita ka sa TV one day? Ganun ba? Nung bata ka? Oo. Parang makikita ako sa TV, sa commercial. Alam mo, may isa akong talagang pinangarap yung Hindi ko alam kung part siya, ng acting, pero regarding to that, parang in branch of that, parang kapag pinangarap ko na makita ako sa billboard. Oh my God. Ang weird niya, pero kasi, parang yung bridge doon para makita ako sa billboard is maging artista, di ba? Parang ganun. Pag naging artista siguro ako, makikita din ako dyan sa mga billboard na ganyan. Ganito. Sa EDSA, So, yun. ganun. Sa EDSA, makikita ako doon. Ganun. Yan. Bago tayo pumunta dun sa acting is, paano mo dinedefine yung theater arts para sa'yo? Yan. Theater arts for me. Like, kasi, iba kasi yung sa akin kasi, yung theater arts is, technically speaking, arts siya, ganun.
Pero, yun yung yun yung the way, kapag theater arts pinag-uusapan, parang yun yung way ko para ma-express ko yung passion and art ko, ganun. Yung kapag meron akong kausap na, uy, theater arts, ganito, ganyan, parang doon ako mas nakakapag-express. So yun siguro, theater arts for me is a blank page na pwede, or is a blank canvas na pwede kong mapag-drawingan and mapag-express ng art na kung ano meron sa utak ko. So ganun siya sa akin. Ganun yung theater arts sa akin. It's like a black canvas that I need to make colors and drawings and everything there. Ang ganda nun. Yun. Ako, ayun, Yeah. may gusto lang akong i-add. Parang, gusto ko lang i-sabihin yung sarili kong definition ng theater arts. Parang kasi pag theater arts, pag sinabi mong yung word na yun, kumbaga, ano siya marami siyang ginagamitan ng skills. Like, it could be sa singing, dancing, and then acting. So, sobrang, isa siya sa mga may hirap na performance na ginagawa ng isang artist. 'Di ba? Parang, kumbaga, naka-live pa siya. And then, ayun talaga, kailangan mong maging focused. And then, para sa akin, ayun yung pinakamahirap sa lahat. Unlike sa mga movies and then sa mga teleseries recording. Kasi dito live So, ayun. Kaya nakakabilib yung mga theater artists. 'Di ba? Mm-mm. Yun nga, regarding dun yung live. Kasi parang sobrang, pe-perform mo siya ng live. Tapos, syempre, kailangan titimplahin mo kung paano mo siya pagagandahin. And yun nga, paano mo to ipapakita sa tao na galit ka, paano mo ipapakita sa tao na masaya ka. Yun, And live yun. Yung word na live, parang, hindi ko, big challenge yun for theater arts na kailangan mapakita mo na masaya ka, kailangan malaki movement mo, kailangan masaktan ka kahit di ka nasasaktan. Yung mga ganon, kailangan malaki yung expression mo So, yung emotions talaga and everything. Kaya, sobrang... Yung napansin ko rin sa theater arts is parang dahil nga nasa live audience ka tapos malaki yung stage usually is parang medyo big yung movements mo, yung acting mo. Hindi lang yung parang 'di ba pag sa TV as is siya parang subtle ganun. Pero when dun sa theater arts, talagang madadama mo yung emosyon kahit ang layo-layo mo. Parang ganun sa boses pa lang sa emosyon. Yung delivery, kumbaga yun yung parang magic ng theater arts. 'Di ba? Parang kailangan mo ipadama dun sa nanunood regardless kung saan siya nakaupo malayo. Kasi nga hindi naman siya yung parang nandun ka lang sa isang sa isang room mo lang manunod ka. Ang dami nanonood Kailangan pare-pareha sila ng energy maramdaman, kunwari ganun. Ang gandang din sige, ano 'yan? Add ko lang din, dahil yun nga, di ba? Kung i-compare natin siya sa film, para kasing yung camera yung mag-move sa'yo para ganito gawin mo. Pero sa theater arts kasi, yung camera mo dun is yung dalawang mata ng nasa harap mo. Yung lahat ng mga mata na yun yung camera movement mo. Kaya sobrang, ayan yung mga camera. Nakaka-pressure. Hindi pwede. Oo. Kasi lahat ng angle kuha 360. Ang ganda nun kasi that's 'di ba yung sa mata nga, ang ganda yung metaphor na yun. Pati yung stage talaga i-maximize mo. 'Di ba para kasing yun na yung mo yung yung platform mo to perform lahat talaga magamit mo Ganun siya. Saka yung one thing challenge dun is paano mo ipapakita, halimbawa yung settings. Paano mo ipapakita sa kanila na gubat to, na paano yung arte ng tao na nasa gubat. 'Di ba? Yung mga ganong simpleng tricks. Kung baga sa film, may mga tricks na ganon. Pero sa theater, yung tricks nun is paano mo siya i-arte na nasa gubat ka, paano mo siya i-arte na sa bahay ka, nasa sofa ka, and anything.
sobrang magical talaga pag theater arts yung pinag-uusapan. Kayo ba, tatanungin ko kayong dalawa. No, ito yung magandang mga tanong. Yan na. Nung naisip niyong pumasok sa theater acting or sa acting din, ano yung gusto niyong genre na pasukan? Ikaw muna, Rai. Si Yula muna bago yung guest natin. Yeah. Ako kasi, siguro magbe-base muna ako sa personality ko. Parang feeling ko, pwede sa akin is yung mga love story. Mga love team. Yung mga love team. Tapos, ewan ko yung parang vibe ng La La Land. Diba? Ang ganda nun. Uy, perfect yun. Diba? Perfect. Ang ganda ng Musical story. Ang ganda ng mga songs. Well written. Parang lalo na yung mga, ang tawag dito, batuhan ng lines. Sobrang ganda. Yung movie na yun, very talaga. Fantastic yung pagkakagawa. So, ayaw mo yung Next Jadine. Jadine. Kaya Lisken. Katniel. Uy. Ang cut niya yung... Kasi ganun yung love team dito sa Pinas eh. Hindi siya yung parang La La Land eh. Bihira yung ganun. Oo, bihira lang. Ganung love story. As in... ito. Yun talaga love story. Oo. Pero gusto ko din i-try siguro yung... Na-try ko na pala yung horror. Kaso yung emotion talaga nun, kailangan, kung galit ka, kung iyak ka, kailangan ipadama mo yung emotions mo sa tao eh. At the same time, kailangan mo maging imaginative while you're on stage. Yung horror na nakakatakot, yung may multo, yung thriller na yung may killer, mga ganun. Yung nagawa ko, yung may thriller, yung genre niya, yung may killer. Actually, si Ray yun. Di ba? Siya yung killer nun. Si Ray yun. So, kung mapapanood yung clip, sobrang galing ni Ray dun. So, si Ray naman, ano yung gusto mong genre na... Ay, hindi. Ano pala? Sino yung gusto mong ka-love team? Kung rom-com, mga ganyan. Ako? Ikaw muna. Sino ka-love team? Ano ba? Ka-love team, siguro si na lang. Si Don. Si Donnie Pangilinan. Para naman, may iba. Kasi palagi na si Daniel eh. Kaya sino ba yung isa? Si James Reid. Ayun. Para may iba, pero pogi. si Empoy, mga ganun. Empoy, magaling din niya si Empoy. Sino ba? Sila Jose, ganun. Ba't naging comedian na yun eh? Comedy pala, hindi pala rom-com. So, ayun, si Ray naman. Anong genre yung gusto mong Genre. Wait lang. Parang ata lahat kaya mo eh. Versatile actor pala. Versatile. Best actor. Siguro sa akin, ano bang genre yung yung mabibigat na scenes? Ano ba tawag doon? Parang serious type. Hindi drama. Yung mga ganon, yung hindi siya thriller eh, pero parang suspense. As in, ano ba? Ano bang genre nun? Yung parang... Anong example ng film? Example ng film, yung wala siyang dialogue eh. Parang emotions na yung pinapakita niya. Then, may konting dialogue, para mag-up yung story. Pero mostly, galaw yung actions niya, tapos yung emotions niya talaga. Ganong genre. Talagang parang seryoso, serious type na genre. Mga ganon. Yung parang tapos, kay Love Diaz ba? Yung mga ganon? Alin? Yung Love Diaz na mga film, na black and white, na serious tone yung Ganun ba? Mga ganyan. Siguro, example din, mga Jacqueline Jose. Jacqueline Jose, kumbaga ganun. Emotion na agad mukha pa lang. Wala pang dialogue. Pero hindi ko kasi nagawa. Kaya gusto ko yun. Kaya. So, para siyang yung mga serious film na pinapalabas na mga indie na directors, ganun. Yes.
Yung mga indie films. Oo, as in yung kahit walang dialogue, lalakad ka lang. Kasi Ayaw mo yung mga may collab team. Sino ay gusto ako, mo napabaya ko na sa kanila. Ay, ayaw na may hugot. Kung may gustong ka-love team pala, if ever. Kunwari, nasa love If story. ever. Sinong Kunyari, gusto papasok mo? ako. Kalab team. Sa artista ba? Ganun. Sa artista. Yung mga current artist natin ngayon. Siguro si ano? Si Julia. Julia Barreto. Uy, magaling yun. Juju Club Ay, joke no. Actually, oo nga pala. Kung may ka-love team, Joshua Garcia. Kasi ang galing niya eh. Yung pala, hindi pala si Donnie. mas magaling si Joshua Marte. Si Donnie naisip ko. Pero si Joshua din. Ang galing kasi nun eh. So, ayun. Paano mo, may tanong ako. Paano mo malalaman na magaling yung actor? Paano mo siya nag-gauge? Siguro sa akin, ako muna, di ba? Sige. Ikaw muna, Rai. Sige. Sige. Siguro nalalaman ko na magaling yung isang actor kapag mabilis niyang ma-deliver yung ibibigay na either scene or dialogue. Para mabilis niya yung i-give in. Tapos, yung ganun. Doon ako na-amaze eh. Kapag, gawin mo to, ganito yung gagawin mo, ganyan. Then go, sige, try. Yun. Nakukuha talaga sa wow. Galing yan naman, paano yung na-execute? One take wonder na ganun. Oo, yung mga nagwa-one take, grabe naman. Yung mga hindi tumitigil yung iyak. Tapos na yun. Yung pagka-take, okay na yan. Pack up na tayo. Ganun pala, no? Hindi pala yung magaling. Hindi pala yung magaling. Tama na yun. Hindi, tapos ka na. Tama ka na. Ikaw, Yula, paano yung basihan mo na magaling yung actor or actress? Ako, for me, yung sinabi ni Rai kanina, na yung gusto niya yung sa parang mala-indie. Sa akin kasi parang kapag isang magaling kang actor, yung emotion pa lang yung expression pa lang ng mukha mo, napapakita mo na agad yung emotion mo, wala pa lang dialogue. Parang napaparamdam mo na agad kung ano yung message mo dun sa mga viewers. Yung parang mata pa lang, pinapakita mo na yung emotion mo. Yung mala John Lloyd yung vibe. Yung mata pa lang alam mo kung ano yung sinasabi niya. So, ayun. It's kinda like parang yung tao, kapag kaya niyang connect sa isang tao. Yes. Doon ako nagagalingan na. May papakita niya sa akin na masaya siya, ganun. Wow, galing. Parang malungkot siya, ganun. Oo, sa emotion, sa expression pa lang ng mukha. Sa akin. Oo, talaga kapag may ganun. Cheers, idol! Totoo yun eh. Parang yung katulad tignan mo yung mga mata lang nila Joshua. Parang wala pang lines yun, pero alam mo na yung niya pinaparamdam niyang emotions. Kahit yung kila Piolo, yung mata lang parang yung mata. Galing, dun talaga. Ikaw pala, Ray, na-experience mo ng mag-auditions? Sumali sa auditions? Or mag-try? Ano tawag doon? Auditions lang ba yung tawag doon sa mga ganun? Auditions, Audition. Mga ganun? Hindi po. Hindi ko pa na-try kasi paano ko ba sasabihin? Kasi wala akong time. Akala ko kasi, nakapag-audition yung college, kailangan kong makapag-aral kasi di ba? Pag mga accountant person, mga accounting students kasi noon, library ka, mag-aral ka, harap yung libro, pag uwi mo sa bahay, kailangan may assignment, gano'n. Mga gano'n. Then, after nung pagka-graduate ng college, kailangan magtrabaho ka na. Parang naisantabi ko na yung passion na yun, which is yun yung sinasabi ko nung nag-workshop kami, na parang na-awaken yung passion na yun. Then, yung gusto ko i-try yun ngayon. Kaya hindi pa ako nakapag-audition noon. Parang gusto kong gawin ngayon. So may bala ka mag-audition.
Oo. Oh my God, talaga? Saan? Like, Opo. yung mga indie movies, ganun ba? Oo. Pag may mga ganong... Opportunity. Ang dami ko na sinalihan sa Facebook na mga auditions Uy, in the pares Philippines. tayo. Oo, tas nagpapatulong na ako gumawa ng set card, gano'n. Oo. Ano ba yun? Mga resume. Nag-start na ako kasi magtanong-tanong. So, Kaya, hindi nyo pa na-try yung kunwari mag-extra or kahit Oo. yung ganun, wala pa? Oo, hindi pa talaga. Kasi, dati talaga gusto ko yun, kahit extra lang ako, kahit bumaupo lang ako dyan. Grabe yung sa Yung ganun. performance mo yun Yung sa show natin, yung 4 na guesting sa stories, mukhang bihasa ka na Mukhang expert ka na Di ba? Napanood mo, ang galing niya Kada group, andun siya Oo. cameo. May cameo. Yung naging major challenge ko doon, speaking of that, naging major challenge ko talaga doon yung quick change ng damit. Kasi sa theater, kapag sa theater arts, alam mo, sa theater performance, kapag kasi magpa-perform kayo, kailangan rehearse din yung kung mag-quick change ka. Kung sa storyline, kailangan magpalit ka. Kailangan bilisan mo. So, yun yung naging ano talaga sa akin. Kaya, ano ba? Tinanggap ko. Tinanggap? Parang wala kasing magawa. Ganun. Hindi, joke lang. Kasi hindi. Kung marininig nila Miss Icing chan. Hindi kasi, Wala pala choice. parang, Ganun. no choice pala yung nangyari. Hindi. Kung ganun kasi, tinanong lang din kasi ako na, ikaw, pwede ka ba dito? Ganyan. Hindi ako nag-hesitate na mag-no. Kasi, kapag kasi nag-no ako, parang, sayang yung opportunity na makapag-explore. Yun nga, katulad nun, tinry ko na kung paano mag-quick change talaga. Yun naging major challenge talaga sa akin ng performance. Quick change. As in, apat yung patong na suot ko. Tinry ko kung paano siyang gagawin sa isang theater. As in, apat yun. Di ba? Almost from the start up to the end. Suot-suot ko yun. Kaya parang nakakatawa na na-achieve siya. Na-achieve ko siya. Kasi, yun yung inisip ko talaga nung rehearsals pa lang nun. Mga workshops pa lang nun. Anong gameplay ko para isuot to yung first, yung second, yung third? Yun. Ayun, nakita ko kasi parang, parang, nung nalaman kong sasali din si Yula sa PETA, bakit mo siya naisipan? Ikaw muna pala sumagot. Siya na lang muna. Siya muna, sige. Ikaw muna, Ray, ba't mo naisipan sumali sa PETA? Ay, ito pala, bago mo sagutin yung tanong is, bigyan natin ng background yung PETA kasi, syempre yung ibang listeners natin hindi nila alam yung PETA. So, yung PETA is the Philippine Educational Theater Association. So, ito yung parang NGO na nagbibigay ng mga platform sa iba't ibang artists and educators para i-pursue yung theater art. So, talagang parang platform and stage. Kunwari mga theater plays, lalo na yung mga theater performers. So, ikaw, Rai, bakit mo naisipang sumali dito sa PETA? Ayan. Naisipan ko sumali kasi nung time pa lang, way back ulit, nakikita ko na yan yung workshop ng PETA na theater workshop. Matagal ko nang gusto makapag-workshop sa isang theater. Ano ba tawag dito? Mga professional theater artist. Pro? Parang ganon. Kasi yung workshop na na-attendan ko, yung sa mga naipasa lang sa amin. Pero ito, ano ba tawag dito? Legit? Legit workshop? Hindi kasi na-share lang sa amin yun. Parang naibaba lang sa amin ng mga ka-churchmate ko na, ganyan to. Pero ito kasi, meron siyang structure sa workshop. So, nung dati pa yun, nakikita ko na yan sa Facebook na, wow, PETA Theater Workshop. As in, PETA. Wala nang ibang workshop. PETA lang talaga yung gustong-gusto ko nun. And then, one day, nag-aya yung kaibigan ko, / ka-churchmate ko, na, uy, tara, PETA tayo. Kasi noon,
may one factor kasi na hindi ako makapag-PETA noon is wala akong pera. Wala akong pera na, wala akong pambayad dyan. Bahala kayo. Pero yung ngayon kasi, nagkaroon na ako ng one tool or one key para i-take siya or paano ba? Para hindi ko siya hindian. Parang ganon. Na kita ka na eh, diba? Ganon. May kaya mo na eh, ganon. Hindi ako nag-hesitate. Nag-guess talaga ako nung tinanong ako. Uy, tara, PETA tayo, ganon. Sabi ko, sige, G, tara. Kasi gusto ko talaga yun. As in, talaga. And then, ayun, sobrang magical talaga nun. Wala, natapos ko, gano'n. Yung Natapos PETA, payment, joke lang. yung PETA ba, ano yun? Parang isa dun yung ano nila, product nila is yung Rock of Ages. Di ba dun siya ginanap? Yes. Yes. Rock of Ages. So, ikaw, Yula, ano yung ano mo? Parang, ano yung reason mo? Bakit sumali ka sa PETA? Parang from the start kasi bata pa lang ako. Alam ko na sa sarili ko na gusto ko talaga maging artist. Ang dami ko ding opportunity na pinalagpas dahil sa mababang self-esteem or masyado akong mahihain nung bata ako. And then, ayun, eventually, habang tumatanda na-realize ko na ayun talaga yung gusto kong gawin. Tapos ayun, parang sabi ko, ito na yung right timing to join workshops kasi gusto ko nga i-pursue yung pagiging artist ko. And then gusto ko nang bumalik talaga sa art scene, like i-pursue yung sa mga commercials, sa mga print ads, hopefully this year talaga. So may plano naman talaga akong bumalik and then ayun, so kaya nag-i-start na talaga akong mag-join sa PETA dahil doon. Kasi 'di ba, ang dami ding nagsasabi na one of the best workshop talaga is yung PETA. So, ayun naman, proven naman. Kaya sobrang happy ako na nakapag-join ako. So, no, kung nagbabala kayong sumali sa PETA, use our code. May ano pa pala. May sponsor pala agad. Ano yung mga sample acting workshop doon na pwede nyo ba i-share yun? Kunwari, yung parang ginagawa nyo bago kayo mag-start mag-acting. Parang may mga training bang ginagawa? Marami. Sa 13 sessions na yun, ang dami. Ikaw muna, Ray. Anong favorite mo dun sa ginawa natin? Ang dami, no? Parang ang dami kasi maganda. Oo. Spontaneous kasi talaga siya. Pagdating mo doon, pagdating mo ng time na yun, talagang palakpak pa lang nila. Tayo. Wala, gano'n. 1, 2, big circle, gano'n. Yung favorite na workshop ko doon is yung improv. Yung tawag doon, improvisation. Yun. Yung nangyayari kasi doon, para magja-jog kayo in circle, tapos magja-jog kayo, tapos itatap ka. Tapos, kung tinap ka, kailangan gumawa ka ng scene sa gitna, sa loob ng bilog, sa gitna. Then, yun, yung pinaka-favorite ko talaga kasi parang doon gumagana yung instinct patuyotak. Doon lahat gagana eh. Kakabahan ka, matutuwa, babaliw. Nakakaba, Diyos ko po. Yeah, that's my favorite part. Ikaw, anong favorite mo na part? Ako, para sa akin yung groupings natin, Ray. Yung groupings natin na nag-came up tayo ng idea. Like, magbibigay sila ng topic. Tapos, kunwari, yung sa, natin, yung mag-perform na tayo, yung binigyan tayo ng, ang tawag dito, yung kumbaga, kunwari sa amin, joiners kami, di ba? Kumbaga, hindi, pala, yung nagsulat tayo. Tapos, yung pwede nating i-relate sa sarili natin by group. Tapos, nag-came up tayo ng story. Ayun yung favorite ko. Tapos, nagkaroon kasi ng collaboration. Diba? Kumbaga, nag-came up ng iba't ibang ideas into
iisang team. Ayun yung nagustuhan ko kasi parang ang daming magagaling sa atin na sobrang witty. Grabe yung mga ideas nila. So, ayun yung para sa akin yung pinaka-favorite ko. Kasi parang nakamit ka ng mga magagaling na tao. So, ayun yung pinaka-favorite kong ginawa natin. Yung nagkakaroon tayo ng activity. So speaking of improv, ang gagawin tayo gagawin tayo exercise. Si Ray, magaling. Hindi, dapat kayong dalawa. Kunwari ako yung talent scout. Alam niyo yung exercise yung sa VTR, yung parang expressions, kunwari, yes, angry, yes. Parang sasabihin mo. Oh my God. No. Practice. Kunwari nasa commercial kayo, yan. Siguro simulan natin kay Yula muna. Yun? Bago ka, Ray, para tignan natin kung papasa siya sa commercial. Ikaw maghusga, Ray, din kung papasa siya sa commercial. Ayan na. So, sabihin ko, ano ba sasabihin doon? Yes lang, di ba? Yes. Angry, ganyan. Oo, yes. Pwedeng yes, pwedeng wow. Yung usual na kapag sa VTR. So, yes muna ako. Siguro yes muna. Sige, si Yula muna mauna na. Tignan natin kung gaano siya kagaling sa VTR. Kunwari, saan kaya maganda mag-commercial? Hindi, sige, yun muna. Okay, tatry natin. Kinakabahan tuloy po. Kinabahan. Okay, try natin. Yes, happy. Yes. Yes. Ba't ako nag-yes? Sad. Yes. Scared. Yes. Scared ba yun? Excited. Yes. Angry. Yes. Vampire. Vampire? Ano pang Pero, ganun ka magaling. Parang, syempre, dapat. Galit na vampire. Hindi, vampire. Parang masasabing yes na vampire. Ayaw. Basta parang ganun. Sige, try natin si Rai kung magaling siya sa improv. Sabi niya kasi, kanina, favorite niyang part yung improv. Oh. So, try natin. So, ganun, yes yung sasabihin. Tapos, kung ano yung emotions na ibibigay namin. Ikaw, pwede ka din magsabi. So, ako muna, mga 3. Tapos ikaw 3. Okay. Sad. Yes. Surprise. Yes. Yes. Enlightened. Yes. Yes. Ikaw. Happy. Yes. Very happy. Yes. Scared. Yes. Galing. Improv. Ito pa. Sige, tuloy natin. Yes pa rin sasabihin mo. Tapos, ito yung nakita mo yung nanay mong nakahiga, tapos dala-dala mo yung pansit na uwi mo. Parang mas mahirap pa yun sa pinapagawa niya. Paano kaya? Ay, nakita ko yun. Sige, ito Pressure. pag uwi mo, nakita mo yung nanay mo nakahiga na dala-dala mo yung inuwi mong pansit. Yes. Ay, grabe. Galing. May props. Meron agad props. Yung improv na. Okay, yata. Props. Grabe. Galing mo talaga, Rai. Yung galing ni Yula kanina. Grabe. Grabe. Magaling. Pwede nang pa-commercial. Mga, Pancit Canton. Pancit Canton, ganun yung tema,
Ito pala, ito yung isa sa tinatanong ko. Yung, dati kasi may mga friends din ako sa theater arts. Tapos, lagi ko tinatanong. Siguro si Yula muna. Kung gagawing storya sa MMK yung buhay mo, sinong gusto mong gumanap na artista? Oh my God. OMG. Sino? Siguro, si Catherine na lang. Moreno. Ay, mistis. Hindi pala kami si baka sabihin feelingera ako eh. Pero si Bella Padilla na lang. Uy, in fairness. Kasi baka kahawig ko daw eh. So, hindi, joke lang. Ayun. So naman. Bella ba? Naman. Wala, kasi magaling din si Bella, actually. Kung di ba sa MMK, yun yung mga sa dulo, uhulaan mo yung title. Yung sa'yo, anong title? Ano? Kasi iba, chinelas. Ganun. Siguro ngayon, mga vape, mga dahil makabago na yung kabataan. Ano ba? Anong bang title sa akin? Si Ray, nag-iisip na nung kanya. Oh my God, ang hirap naman. Wala ko Yan sa improv, siguro na lang, Mike. Kasi mahilig din akong kumanta. Ayun. Si Ray Mike. naman. Ayan, si Ray. Sino gusto mong gumanap bilang Ray sa MMK? Teka. Siguro si Buboy. Oh. Si Buboy Villar. Pwede, no? Pwede, Oo. Anong title? Walis ting-ting? Walis ting-ting. Hindi ko alam ba't pumasok sa isip ko yun. Ang ganda, ang drama-drama nung episode. Tas sa dulo, walis ting-ting. Walis ting-ting. Biglang ganyan yung dulo. Tawag dito, nakita ko kasi sa PETA yung ginawa niyong play. Tapos, about siya sa mga teleserye na yung stereotypical na usual na ginagawa. Yung formulas na ginagawa sa teleserye na yung police sa dulo lang dumarating, yung mga ganun. So, ano yung mga gusto mong baguhin sa teleserye na pag ikaw magdidirect, yun yung mga gusto mong baguhin na wala na sa teleserye? Yung mga typical na plot. Okay. Merong group sa amin doon yun. Di ba yung stereotyping ng teleserye? Yung sa pangalawang group namin, which is, title niya is Love in the Resto. So yun, lahat ng cliche ng love story nun is yun yung pinakagusto kong tanggalin or baguhin sa isang love story. Kasi mostly talaga lahat ng teleserye ng Filipino cliche. nagiging ganon. Meron siyang boost sa umpisa pero in the long run, what's happening? Ba't bumabalik kayo sa sa ganon? So yun, doon talaga naiiwan. Which is ang ganda naman ng story, pero nagiging cliche. Very Filipino yung dating. Ikaw ba pagka kasi ito yung typical na pag binigyan ka ng 10 million, hihiwalayan mo yung kasintahan mo. Siyempre, dahil babaguhin ko yun, tatanggapin yun ng bida. Ako direct, tanggapin mo yan. Hindi pwede hindi. Kahit sino ata tatanggapin. Tinanggap na yung pera kasi mataas na inflation. True. 10 million yan, me. O kaya parang ang sarap kasing, kunwari, ang sarap na lang ipatapon sa Amerika pag pasaway kang mga ganun. Oo, mga ganun. Very privileged yung dating. Ikaw ba, anong gusto mong baguhin na plot sa teleserye? Yung parang usual?
Ang dami. Puro yung mga pang Pilipino, yung mamamatay ka na, pero buhay ka pa pala. Yung Scardo ba? oo, yung, parang, ano tawag dito? Immortal yung dating eh. Yung hindi naubusan Oo, ng bala. hindi naubusan ng bala, tapos yung pala yung lalaking bida, tatay pala niya yung kontrabida, yung mga ganun. Yung mga cliche talaga. Ayaw mo yung yung ninakaw sa yung bata na magkapatid pala sila sa dulo. Yung mga ampon, nanay ng maid, yung pala, mayaman din pala yung bata. Anda. Ganun na. Ba't kaya, hindi kasi parang, ang napansin kasi, yung market din naman kasi ng teleseries, very Filipino, na mahilig mangarap, mahilig mag-daydream, kaya parang, what if ganito pala may kamag-anak akong mayaman, bigla akong yaman, parang ganun. Parang ganun din, parang, pati yung target market niya is, typical Filipino na yung hindi nanonood ng na madalas manood ng teleserye, yung usual na nasa middle class and yun yung nata-target niyang audience eh. And syempre, parang masaha nga rin nila magkaroon ng parang ganong lifestyle or plot twist sa buhay nila, kumbaga. Parang ganon nang yan nakita ko eh. Oh, actually, exactly yun doon sa winnership namin about sa teleserye. Na sabi kasi nila, ang teleserye daw is depicts the Filipino living, ganun. Na kaya pinapalabas or kaya nira-write yun ng mga writers natin, ng mga Filipino writers is, ganun kasi yung nai-imagine ng tao. Na kung parang ganun kasi nila gustong tingnan yung buhay nila. So parang ganun. So parang it is somehow na pangarap ng mga mamamayang Pilipino. Maging ganun sila, maging ganun. Ibibigyan ng 10 million pero mamahalin niya pa rin yung lalaki. Kaya sinampal-sampal na siya. So yun. Yeah, oo nga, ba't uso yung sampalan? Parang bihira ako makakita ng mayaman na parang makikipagsabunutan sa public place. Mga ganun. Kung sa Jollibee, nagsabunutan sila. Oo. Only in Filipino, sorry. Parang ang hirap nun, di ba? Kayo, may naisip akong tanong. Kung kayo yung magdedirect, ikaw muna, Yula, sasagot Kung kayo yung magdedirect ng teleserye, ano yung magiging theme? Sino yung gaganap? Sino yung mga bida? And ano yung plot? Grabe naman yun. Ang daming tanong. Sa akin, anong genre mo? Yung genre, thriller. Gusto ko talaga ng thriller. Tapos, sinong gaganap? Yung magaling na bagay sa thriller. Siguro, si Janela Salvador. Magaling din siya sa mga horror. Ay, sa mga thriller eh. O kaya si Maha Salvador. Kasi, sila one of the versatile actresses na magagaling talaga sa mga pwede thriller, comedy, horror. Dami, kaya nila lahat eh. Ayun. Tapos yung story, ano ba? Ano ba magandang story? Thriller, parang maganda yung mga nasa island eh. Para yung mga thriller sa island, parang sobrang epic nung nun. Ito para yung may killer, gano'n. Oo, yung mga killer something. Yung plot, maging ending. Hindi, parang anong plot lang. Gano'n, basta may killer sa island. Oo, may killer sa island. Yung mga, kaso ang cliche din. Pero ayun, si Janelle or si Mahang. Tapos sa dulo, si Janela yung pumapatay. Siya pala. Ay, oo, yung twist. Pwede. Maganda, ayun. Ikaw, Ray, anong naisip mong genre? Ako, ever since, kung magdidirect ako or kung mag-write ako, gusto ko talaga tragic love story. Oh my God. Yun. Hindi kasi parang mas realistic kasi for me kapag tragic
yung naging love story niya. Or naging fan kasi ako ng mga tragic love stories. Paanong tragic love Na story? parang somehow na parang ganun eh. Ganun kasi yung goal ko, parang maging realistic. So yun, Parang ano yun tragic ah? either. Based in real life ba yun? Kasi, May oo, hugot pala. May hugot ba yan, Dry? depende. Ay, Depende. based in real life Diba? pala. Real life pala yun. No? So yun, tragic love stories kasi mas So, mukha siyang... sinong love story yan? Sinong Ooh, actor? interesting. Aha. Love team ba? Or pwedeng kahit Kahit sino? ano, ikaw yung director, ikaw ba? Marami kang budget. Bagay, ganun. ako pala. Audition. Di ano. Wala pa kasi ako ma-imagine na sa gaganap na ganun. Actually, kasi may story na akong ginagawa. Oo. Oh, Meron na pala. writer. Pero hindi ko pa ma-imagine kung sino yung ganun. Pero kung, or for example na lang, kung titingnan natin, sino ba yung, may actress na ano eh. May actress na, si Bella. Si Bella. Si Bella Padilla. Magaling kasi siya sa mga ano eh. kung mag-deliver kasi si Bella Oo. lang. Magagaling siya sa love story na movies, Panay di ba? tragic yung love story niya. Oo. Actually. Tsaka kung paano siya mag-deliver, True. parang natural. Parang siya mismo nagsabi na. Parang ino-own niya kasi talaga yung mga dialogues and everything. Ganun siya umarte. Si Bella Padilla. So, okay. Tapos parang tragic pa rin talaga. Yun yung theme niya. Tragic. Yes. Siya yung Sumakto, no? Parang yung movies niya mostly sa mga ganun. No? Ganun lahat eh. Malungkot yung ending eh. Magkakatuloy yan. Oo. Hindi ko alam kung nag-team up na sila ni Carlo Aquino. Nag-team up Oo. ba? Meron Hindi. yung Meet Yung Me in Saint Saint Gallen. Gallen. Okay. Ano din yung ending nun. Okay. Tragic din. Oo. Ay, kayo ba? Anong favorite film nyo? Ikaw muna. Uy. Alam mo naman yun eh. Hindi, sige. Favorite kong Ay, sorry. film, siya, actually trilogy siya. Kumbaga oh my God, parang mapapanood ko siya, napapaiyak pa rin ako sa mga palang dialogues. Hachiko. Hindi. Hachiko. So, kung alam mo ba yung before sunrise, before sunset, tsaka before midnight. Yung trilogy na before. Ayun yung favorite ko talaga. No, maganda yun. Ano yun eh? American series ba? Ay, American movie. Oh, American movie. Kung alam mo yung movie na yun, grabe. Foreign tsaka local. Yun yung sa foreign mo. Sa local, parang wala. Zombadings. Zombading. Yung Private Engine. Sa local, ano ba? Marami rin sa local, maganda. Marami, pero ano ba? Maganda yung kay Catherine, pati kay Alden. Maganda yung movie na yun. Ano nga ba title? Ang ganda kasi na acting nila. Ano nga yun? Yung nasa abroad siya? Nakalimutan ko na eh. Hello, Love, Goodbye. Ayun. Hello, Love, Goodbye. Oo. Very Grabe Filipino din yung story, pero ang ganda. Hindi ko siya favorite. Pero maganda na. So, notable sa'yo, notable. Ang ganda kasi ng acting ni Catherine dun. Ikaw, Rai, ano yung sa'yo? Favorite movie? Yung sa akin, Foreign tsaka local muna. Sige, ikaw bahala kung anong unahin. sa akin sa foreign, yung as in talagang tumatak sa akin. Me Before You. Oh my God. Napapaiyak din ako dyan Sobra. actually. Yung Ganda-ganda kanta pa talaga. lang. Pero yung mayroon pa nung kasunod pero di ko pa napapanood. Meron ba siya? Meron. Meron. Me After You? Sila pa rin. Or Sila After Emilia You Clarke pa rin. Sila pa din. Oh my God. Pero di pa Ano kaya pwede mangyayari panoorin. dun? Yes. Ay, ganun pala. Hindi ko alam yan, Ako din. Meron. Tapos yung sa local, yung Kita-Kita. Ay, shit, ang ganda din nun. Alam, maganda yung movie nila, Empoy. Si Empoy. Si Alex yan, di ba? Oo. Alex. Si Alessandra.
Ang ganda kasi nung message talaga. Sa message talaga ako naganda. Hindi Naiyak dahil- ka ba nun? Naiyak ka ba nun? Oo, sa sinihan yun. Tapos nakakahiya. Basta Nag-spoil. Pinagdadaanan kasi. Napanood yun na, di ba? Oo, ako Hindi pa? napanood. Napanood na. Okay. Yung nagbibilang na, yung ending na, yung isa, ay grabe talaga yun. Oo. Nakakahiya, kung nakakahiya. Sa sinihan din kasi yan. Tapos yun. Yeah. That's my two favorite. Ano nga bang mga movie na ano? Ikaw, anong favorite mo? Na Movie. Ikaw naman. local, tsaka Oo, local. foreign. Hala. Ang hirap pala. Madami. Ang hirap pala yung on the spot, no? Ba't ako nagtatanong nun? Oo, diba? Hirap pala. Sa foreign, yung sumagi agad sa akin yung sa Truman Show eh. Kay Jim Carrey. Yun yung una. Pero gusto ko rin kasi yung Eternal Sunshine, Ganda rin Spotless Mind. Mm. Pero yun, yung Truman Show, isa din yun sa favorite ko. Tapos sa local, ano ba sa local? Sa akin, Honor Thy Father ni John Lloyd. Oh, yung ganda rin. Ang ganda nun eh. Ba't di ko naisip yung mga ending vibe? Ganda na yun. ano? Oh, bigat nun. Ay. Galing kasi ni John Lloyd, parang yun yung mga first niya eh, na nag-pursue na siya ng indie film. Na umalis na siya sa parang spotlight ng mainstream. Yun din kasi yung parang nag-risk yung mga mainstream actor na try natin baka ang ganda nun eh. Parang sobrang solid yung theme, yung acting niya. Wala akong masabi sa kanya doon. Ano pa ba? Yun yung mga favorite films ko so far. Ang hirap ng on the spot, pero Diba? meron pa akong favorite pa dun eh. Hindi lang, yun lang yung sumagi sa isip ko. Yun yung una kong naisip. So, aside sa acting pala, ano pa yung gusto mong ma-develop na skill mo, Ray? Kasi 'di ba ang usual dito pag theater arts is parang lahat dadaanan mo eh. Parang scriptwriting, Oo. acting, directing, Totoo. lahat eh, 'di ba? Ganyan yung ginawa actually. Sa workshop. Lahat kami gumawa. Nung, Lahat Di ba dapat yan? I mean, kami lahat nagbuo talaga. From sa mga, sa script, tapos sa costume, lahat kami. Ginide lang talaga kami nila Miss Icy para mabuo talaga yung story. Pero most of the time, and then kami talaga yung gumawa nun. Parang kumbaga pinaranas sa amin, ganito, magiging scriptwriter ka, magiging stage manager ka, magiging actor Yun. ka, pinaikot talaga kami. Pero yung sa, yung skills, one of skills na gusto ko talagang ma-enhance, dancing. Dancing? Dancing. Mag-start ka naman Kailangan- TikTok. TikTok. Gento. Dito pala. Hindi talaga, SB19. hindi talaga, hindi. Ang feeling Oo, na, hindi ako. hindi mga ganun. Pero yung dancing talaga, kasi alam ko minsan required kapag sa theater arts, theater performance na kailangan marunong ka sumayaw. Kasi mamaya may sayaw-sayaw na ganito. No. No, yun yung gusto ko ma-enhance. Ikaw, ano ba sa'yo? Ako talaga acting. Acting talaga. Gusto ko talaga ma-enhance or ma-improve yung acting skills ko. Kasi ano yun parang dapat talaga yun yung una mong matutunan. Oo, yun talaga. With the bread. Pinakamahirap kasi yung, para sa akin, pinakamahirap acting. Yun talaga eh. Ito yung foundation kasi. Yun sa foundation talaga. Yun yung kailangan kasi yun yung foundation. Oo. Yun talaga. Ano tawag dito? Sa pagte-theater arts mo ba, nakikita mo yung sarili mo in the future na magte-theater arts pa ulit?
Or Yes. sasaba ka na sa ano? Yes. Yes. Yes Punta na. sa station. Nag-yes ka agad. Ah. Hindi, pero actually, tinanong din yun eh. Tinanong din yun. Yung kaibigan ko nun kung ano ba? Kasi, ngayon kasi, ang natatry ko pa is theater arts. So, talaga mag-yes ako sa theater arts. Pero, ang gusto ko kasi is patry muna sa film or sa commercial. Then, parang testing the waters ako. O kapag okay ako dito, mag-film. Oh my God. Tingnan Excited natin. ako, Pag okay ako Rai. mag-scriptwrite, tingnan natin. Pag okay ako mag-direct, tingnan natin. Pag okay ako mag-theater arts, mag-direct ng theater, performance, theater acting. G tayo. So, ngayon, yes ako sa theater arts. Pero, since parang nagiging bias ako kasi hindi ko pa natatry yung iba, yun muna yung goal ko. Yun yung gusto kong gawing goal after nitong workshop. Yan, nagte-test muna ako. Na-excite ako, Pero Rai. theater arts ako. Na-excite ako Malaki yung para chance sa'yo. na mag-theater arts ako. Parang ano eh, ano yung nakikita mong commercial na una mong auditionan? Ano yung gusto mong nandun ka na commercial? Tingin mo. Yung nakakatawa yung mukha, yung required na lulukutin yung mukha mo, ganun. May mga ganun commercial. Mga suka. Tapos, halimbawa yung masakit yung chan, gano'n. Diba kailangan Bus ko pa. Bakit bus ko pa? Di ba masakit siya? Kaya ko yun. Si Mimi yan, malay mo, baka kunin ka. Bus ko pa. Kaya mangwan, mga ganun. Oo. Yan, yung mga kailangan yung mga Ay, bagay sa'yo yung mga yung mga fast food. Kunwari sa mga Burger King. Di ba? Hindi. Yung mga patawa doon. Parang aamuyin ko pa lang yung burger. Parang hindi eh. Hindi Hindi na ba? masado. Parang hindi eh. Hindi ko Dato mapasa. puti pwede. Dato puti. Dato puti. Mga ganyan. So, luluto siya siniga, mga ganun. Oo, yung mga ganun. As in, palukot ng buka. Yan. Oo, yun. Ikaw ba, anong gusto mong commercial yan? Wala, gusto ko din ng mga fast food. Yung Akala mga, ko, dato puti, mga yung mga kunwari McDo, gano'n. McDo. Yung mga ine-enjoy yung pagkain, gano'n. Actually, maganda yun eh, lalo na kung may app ka. Hindi sponsored na pala. Download the McDo app now. Yun. Low-key endorsing. May endorsement pala. So, McDo, mga ganun. Oo, McDo. Pwede ding mga beauty products. Mga belo, mga ganun. Yung Belo. mga facial wash, parang gusto ko Eskinol. rin. Yung mga ganun. Yung may bulak na ganun. Oo. Tapos, ang linis naman ng mukha niya, tapos ginanon mo ang dumi. Oo. Okay. Kasi nakita yung bulak. Pwede. Pwede, oh. Nice. Sakto. So, ano pa ba, ikaw, Rai, ito yung last na, ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng gustong mag-pursue ng theater arts and acting? Pati, ano pa ba yung mga drawing mo sa buhay na gusto mong makulayan? Yung mga ganyan. Yan. So, yun una muna yung parang message sa gusto mag-pursue ng theater arts is wag susuko. Ayan. Hindi porket na hindi mo ma-push through yung sarili mo na mag-perform, wag mo sukuan. Parang try and try lang. And until then, hindi naman nakukuha kasi yun sa isang snap eh. Hindi naman kaagad na kapag kunyari, gusto ko mag-theater arts, pupunta ako sa ganito, mag-audition ako, hindi ako natanggap. Ganun. So parang ganun, wag, kung kung gusto talaga natin, kung gusto talaga natin, talagang, ano ba ito, ipipilit natin eh. Pilitin natin. Ganun. Kasi, gusto ko eh, ganun. Gusto ko eh. Kaya, siguro, mahabang patience and, pagsusuko talaga. More energy. Energy. Energy to come. Kasi manlulumo ka talaga. Totoo Mapapagod yun, ka, no? pero Parte siya ng Learning process talaga. experience din. Pati talagang dapat ready ka sa rejections kasi nga True. parang syempre lahat Madami kang
competitors. Tsaka talagang fit, naghahanap sila ng fit dun sa role. Dapat, ano talaga, timing din, pati yung persistence mo. Kumbaga, hindi naman nila malalaman na fit ka dun sa role kung hindi mo susubukan. Parang ganun. You have to be open in all negative forms. Dapat. Yun. Paano pag ganun, nag-audition ka ng foreigner? British. British accent. British accent. Tapos Pilipino mo ka mo. Hindi talaga. Maganda pag natanggap ka. Magaling ka talaga. Legit. Magaling ka talaga. Uy! Ano pa yung dinodrawing mo sa buhay na gusto mong makamit? Yung kukulayan mo soon. Ayun. Siguro nabanggit ko na din kanina na mag-try ako ng iba pang platform. Parang iba pang channel yan. Yun. Mag-try ako ng iba pang channel on how to express how my artistic expression scatters. Parang ganun. Yung pag-aarte, ganun, is makita nila through me. Gusto ko i-try yun. Para okay dito. Try natin. Tingnan natin kung babagay yun. Yun yung mga drawings and everything. And canvases, blank canvases na gusto kong i-try. Yung maganda, talagang kukulayan mo na yung black canvas na. We're rooting for you. Sana makita na natin si Raisa mga commercial no? Yeah. Next commercial. Uy! Abangan namin yan, Rai. Please do support me. Pag nakita nyo tong mukha na to at pangalan na to. So baka naman, anong gusto mong product na lang talaga? Malay mo naman. Pag may nakikinig pala. Anong product? As in legit na product, gano'n. Commercialized product. Siguro sa Wait lang. On the spot ako, hindi ko alam. Ikaw muna ba nag-isip Ako, yun, yung sinabi sa fast food pa rin. Kaya beauty products, gano'n. Hindi dapat may specific. Yan nga yung parang i-manifest mo. Ganon. Sige, beauty product na lang na Anong beauty product? Facial wash. Ganon na lang, tas may billboard. Hindi, anong product? Pwede ba Oo, sige. Hindi naman tayo, malay mo, sponsor tayo. Uy! Yung kay Nadine. Ano ba yung kay Nadine? Ano nga ba yung product na yun? Ano yung kay Nadine? Pants? Hindi. Pero sige, pants na lang. Ayun. Yung mga ganun. Si Rai. Ano yung kay Rai? Ayan, away na sa akin. Nakaisip na ako. Hindi ko alam kung kung ganun pa rin sila gumawa ng commercial eh. Yung yung RC. Ganda. Yung may mga yung mga ganun. Hindi ko alam kung gumagawa pa sila ng ganung commercial. RC Cola. Or kaya, meron ako nakita yung Grab. Oo. Yung Grab. Yung mga ganong kawitin na... Yung angkas, pwede. Yung angkas. Yung Grab, ganun din sila gumawa ngayon. Ang pwede ganda angkas nun, din. Rai. Bagay sa'yo yun. Or kaya TNT. Nakita ko yung TNT. Oo. Yung mga ganong commercial. Yung hindi typical weird, na pero witty. Commercial. Yung RC maganda. Oo, maganda yun. Medyo weird na RC. Weird eh. Pero ang ganda. So, RC Cola, yung mukha na to, weird na to. Baka naman. Tapos tatanggalin lang ng RC. Naka-green screen pala. Naka-green screen. Ganun pala yung nangyayari. Pero ang ganda nun sana talaga. Manifesting. Ganun. Kaya panglukotan yung mukha ko eh. Sa angkas din pwede. Feeling ko bagay si Rai sa angkas. Oo. Yung mga... Kasi ang witty ng captions niya, tas bagay siya dun sa yung character niya pang ganun. Halimbawa, hindi pa rin ako sa motor, pero sa angkas gano'n. Pwede. Uy, baka naman. Angkas. So, use our code. Kaya talaga yun, may code pala. So, salamat, Rai, sa pag-guest. Thank you so much. Salamat sa first guesting.
Salamat din kay Yula sa pagko-co-host. And yan, first co-hosting din niya. Ayan. Uy! Aha naman. So, yun, salamat Rai sa pag-guest and nakatuwa kasi daming namin nakuha dun sa kwento mo and nakatuwa kasi syempre, friend ni Yula na sobrang ganda ng kwentuhan. And nakakatuwa. And hopefully talaga, makita na sa billboard, gusto ko sa billboard. Billboard talaga. Hindi magiging billboard. Sa bench. Uy! Bench. Nakabrief ka. Uy, di uso na yun, di ba? Uso na yung mga Oo. Very open ano na yung, di ba pag sa mga, yung katawan, gano'n. Di na uso yung yung para maganda yung katawan. Usually, Oo. Mga Right. Art na parang True. kung anong unusual yun yung Kumukuha na sila ng mga models, na different models ng katawan. Diversify. Yung totoo na talaga. Diversify nila yung yung hindi market. yung standard na may abs. Yeah. Maraming salamat po sa pag-invite. Thank you so much, Salamat, Rai. Rai. Salamat, Rai. Thank you. So, for more exclusive updates and contents, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Twitter, IG, YouTube, and Spotify. And please do rate our show 5 stars para mas marami tayong ma-reach na tao. Yan. And please do tag us on your stories sa IG. And yun, sana ganun yung mangyari, no? Yung mga dinodrawing natin sa buhay. And follow nyo rin si Rai. Ilalagay namin yung socials niya in the description box. And yun, salamat sa pagdodrawing dito sa podcast. And nakakatuwa yung kwentuhan. Yun. Thank you. Salamat. Bye, guys.